Tandaan ko, pag nababasa at naririnig ko yung mga sandamakmak na kaso na si Kibuloy, at karamihan nga dyan ay panggagahasa, pang-rape. Ang naalala ko sa sinabi natin, si Kibuloy, sinisiraan daw siya. Okay? Marami daw naninira sa kanya, kaya sandamakmak ang kaso niya. Talaga lang. Talaga. Ano namang mahihita ng mga maninira sa'yo? Ano yun? Ibang simbahan? Ibang grupo ng ganitong klaseng grupo na parang matatawag nating kulto? Yun ba yun? Yun ba yan? Sino mang maninira at naiinggit sa isang katulad mo, Kibuloy, na most wanted? Sino mang maiinggit sa isang katulad mo at ba't ka pa sisiraan? Sirang-sira ka na. Ikaw na mismo ang sumira sa sarili mo at yung mga alipores mo. Tapos sabihin mo sisiraan. Ito na naman. May lumabas na naman po na isang kaso, malaking kaso, etong si Kibuloy, inakusahan ng panghahalay na naman. Ilang beses na ito nangyayari. Ilang beses na may naghain ng complaint ng panggagahasa nga na itong si Kibuloy. Malalakas ang loob ng mga katulad na itong biktima ngayon dahil nakikita nila na naku-corner na itong si Kibuloy. Nakikita nila na wala naman palang totoong power. Hindi naman pala may-ari ng universe itong si Kibuloy. Hindi naman pala siya ang anak ng or son of God. Yan kasi, di ba? Alam niyo po, yung dating little Buddha na sumikat sa India ata yun, anyway, katulad ng nangyari. Nang nangyayari kay Kibuloy, ang dami rin pong cases of rape. Ang dami rin pong niloko. Ang dami rin pong pinaniwala. Nasaan siya ngayon? Arestado na. Okay, tignan natin. 2 Ukrainian, 1 Pinoy, inakusahan si Kibuloy ng panghahalay. Ay, ang babata pa ng mga hinahalay. Tapos, yung mga miyembro ng simbahan ko na netong si Kibuloy, naniniwala pa rin. You people, kayo po ay may malaking problema. Kayo po ay may mga sakit. Okay. Basta ibigay ko daw ang sarili ko. Maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan din ako na mag-blow dry ng buhok. Hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Sabi ng biktima na may alias Amanda. Hindi na. O ano? Sa dami neto, gawa-gawa pa rin to. Sa dami ng kasong ganito, paninira pa rin to. Wala man ang mukha, no? Si Kibuloy, spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no wonder, alam natin yan, ay pinaghahanap ng US Federal Bureau of Investigation para sa umano'y sex trafficking, fraud, coercion, at bulk cash smuggling charges. You see kung gaano karaming kaso niya? Tapos sasabihin mo may naninira, sasabihin mo may naiinggit. For God's sake, harapin mo ang mga kaso mo. Ikinuwento ng babaeng Filipino na si alias Amanda sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na siya at ang kanyang kapatid na babae ay na-recruit sa isang koro sa Marlon Rosete upang kumanta bago si Kibuloy sila hinalay sa kanyang bahay sa Quezon City. Kung makikita niyo po yung choir, yung mga umaawit sa likod, kung saan nga ay nagngangal-ngal si Kibuloy o national television, kung ano man yung kanyang sinasabi, ng uuto. Yung mga kumakanta sa likod, di ba? Grabe. Mga mistisa. Ang gaganda. Ay baka lahat yan ay dumaan na sa kamay ni Kibuloy. Yun daw ang balita. Kailangan dumaan muna sa ay Panginoon nila. Kung bakit naman kasi nagpapauto kayo, minsan yung sisi nasa inyo eh. Ang daming nagpapauto. Ang daming naniniwala sa isang katulad ni Kibuloy. For God's sake naman. Minsan talaga masisisi rin itong mga naniniwala. Good luck sa inyo.